Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Good morning! Oo, good morning, Kasin. Good morning, Kasin Kiko. Uy, At sa ating mga Kasin dyan na nakasubaybay sa ating programa. Magandang umaga po, lalo na sa ating mga Kasin. Mga yes, Kasin. yes. Buong Pilipinas at buong mundo ng mga Pilipinong kasin. Ay, Teka, kumusta ang birthday mo kahapon? Masaya ba? Napagod ka ba? Well, okay naman, natin na ako sa bahay. Talaga? Sinelebrate natin sa pamilya. Oo. At hindi tayo naghahanda ng mag-arbong selebrasyon. Oo. Dahil alam mo na, marami naghihirap sa atin. Magpapasarap pa tayo. Oo, simple-simple lang. Ang importante mairaos na nadagdagan pa ang ating buhay. Tayo mga pinanganak ng Disyembre kasi ay simple-simple pamumuhay lamang. Kong Danny O, noong isang araw pala sa Kongreso, ikaw ay nag-privilege speech. Sige nga, idetali mo nga, sabihin mo nga sa amin yung, ikaw magkwento, bakit mo pa pinipigilan na mailipat ang Senior Citizens Commission na mailagay sa DSWD at hindi lang na ipagpapalagay sa Office of the President. Ika nga, dagdagan mo nga. Alam mo kasi, ang Republic Act 11350 Oo. o ano yung creation ng National Commission of Senior Citizens. Ang Senior Citizens Party List, ang nanguna dyan para magkaroon ng independent commission, isang komisyon na talagang makakalaga sa ating mga senior citizens. Kaya tayo tumututol dahil sa pakiusap ng ating secretary na maging attached agency na lamang ang NCSC, DSWD, tayo po ay mariing tumututol. Kasi nga po, kaya po natin pinaghirapan na magkaroon ng komisyon ang mga senior citizens ay galing na po tayo sa ilalim ng DSWD. At naranasan na po natin kung gaano kabagal nalilito mga senior citizen. Nasabi kong mabagal dahil dapat ang mga ayuda na dapat ibigay sa senior citizen ay mabilis at agarang maibibigay. Ibabalik na naman tayo sa mga lumang sistema. Napakarami ng mga mandato ng DSWD na kanilang ginagampanan. Number 1, nandyan yung AIC. Opo. Number 2, yung AKAP. Akap. Nakaw. May 4-piece pa. Oo. Napakarami. Meron mga scholarship sa ano. At Tapos yung clearance sa mga travel clearance ng mga minors. At higit pa riyan, ang malaking tinututukan nila, pag tayo nagkakaroon ng mga kalamidad. Oo. Madami nga. Ay, doon sila nakatutok. Paano maibibigay ng diretso ang mga pangailangan ng ating mga seniors? Ito yan tinututukan natin. Naniniwala tayo. Pangalawa. Oo, sige. Oo, yung pangalawa. Pangalawa, at tayo nga'y tumutol dahil hindi ako ay naniniwala na ang executive order ay hindi maaaring baguhin o i-amend ang isang umiiral na Republic Act. Ay sinakatwiran ay nasa prerogative daw ng Pangulo. Oo. Pero hindi yun ang punto ko. Hindi yun ang punto ko. Tapos siguro, ang sinasabi ko nga,
ang batas pala ay pwedeng baluktutin ng mga may kapangyarihan. Oo. At itong nakita nila, siguro, nung ako'y tumutol, Oo. at medyo nabaluktot nga ang batas, ay nag-file naman sa Senado. Oh. House Bill number 1469, Sino? Institutionalizing Executive Order number 96. Ibig sabihin niya, sino nag-file Hindi ba nun? pwede? Yung kapatid ng sekretary. Aba, Para pagtibayin. Oo. Kaya nga doon sa aking privilege speech, ay sana naman huwag gamitin ang mga senior citizen sa mga political ambition at personal na interest ng mga makakapangyarihang personalidad. Kitang-kita na natin ang movement. Papunta na ron sa 2028. ganun ba? Mukhang kasi yung pagbasa, nakikita mo na kaagad, Daddy, ano? Na ang direksyon. Oo, kita mo Pag-ipat, no? Kita mo kasi, Oo. may lumabas lang na babae sa informal. Na, Pa-epal-epal na, picture, binigyan ng 80,000. At lilinisin daw ang bangketa ng mga pamilya na nakatira sa bangketa. After that, wala na eh. wala na. Ano na nangyari? Wala na. Natapos na yung press release kung tawagin natin, Oo. Daddy O. Oo. Nagkalat pa rin ang mga pamilyang natutulog sa kalye. So, sakali-sakali man ito, Tapos, Daddy O, maputol kita. Ito ay tinututulan mo. O pwede bang ang ating mga kasin ay hikayatin nating gumawa ng signature campaign upang wag mailipat ito sa opisina ng katulad ng Department of Social Welfare Development at manatili na lang sa Office of the President? Alam mo kasi, pwede yun. Kaya lang, iniiwasan ko rin yung napakaraming papeles na signature campaign, isasubmit mo sa Office of the President. Oo. Kaya nating magbigay no, kahit isang truck na pirmato ng mga senior citizen. Pero hindi ako naniniwala sa signature campaign. Oo. Ang kailangan, Oo. panawagan ng mga seniors. Kaya may ako ng tulong sa media Oo. na manawagan sa Pangulo na huwag naman pong ipailalim ang National Commission of Senior Citizens sa isang ahensya na napakalawak, napakarami ng mandato. Oo. At saka punong-puno ng alam mo ginagawa, naman. Daddy O, ha? Na baka hindi na matutukan yan sa kung ano-ano pang dapat na gawin sa ngayon, ano? Dahil sabi mo nga, at nasubukan na noon pa man ay galing na yan sa Department of Social Welfare Development, pero napagalan, bumagal lalo sa pagpapatupad ng mga dapat na matanggap ng mga benepisyo ng ating mga kasid, Radio. Oo naman, galing na nga tayo sa lumang sistema eh. Oo. Tapos babalik pa tayo. Ibabalik natin sa isang ahensya ng maraming ginagampanan. Huwag naman po sana. Basta tayo nakikiusap sa Pangulo na sana po ay mapagbigyan ng mga senior citizens na magkaroon ng independent commission Yan, na siya talaga makakalaga sa ating mga senior citizens. Ito po ay Oo. ipinananawagan natin hindi lamang sa ating henerasyon ngayon, sa mga kabata ngayon na magiging senior citizens din. Dahil ang pinangangalagaan nga natin ang senior citizens. At nasabi ko lang kasi, Opo. ang komisyon na ito ay para sa serbisyo, hindi para sa politika. Para sa pagkalinga sa mga senior citizens at hindi para sa kapangyarihan. Ito. Yan lang po yung ating pinaglalaban. May nag-text sa atin, Daddy O, galing sa mga senior citizen ng Bataan. Sabi na ay Daddy O at Kasin Kiko, ayaw din naming malipat din yung National Senior Citizens Commission
sa Department of Social Welfare Development na manatili sanang isang komisyon na independent, sabi nila. Thank you, mga taga-Bataan. Parate, ito parate. Oo. Yung mga social worker na Oo. mga LGU, Oo. pinakikialaman ng mga seniors. Nako, Sila na nagpapa-eleksyon ng mga officers, ng mga senior, ng iba't ibang organisasyon, asosasyon, ng mga senior citizens. Diyan pa lang makikita mo na, politika ng nila nag-uumpisa pa lang, politika na. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!